Ikaw lang yung nangangarap. Ikaw lang yung nagsisikap umangat at sila hindi. Kung ganyan ang pamilya natin, no? So dapat meron tayong gawin. Amen po? Amen. Hindi basta ganun kahit ilang taon ka pa sa abroad, hindi uunlad. Kasi wala silang desire na umunlad ang kanilang buhay. Yung iba sa inyo, may pag-aakala na kapag mayroong mga pamangkin, mayroong mga apo na pinag-aaral, yung parang kanila investment yun eh. Kapag tanda ko, silang tutulong sa akin. Makinig po kayo ha. Hindi sa ayaw kong tumulong kayo. Pero ito ang tandaan ninyo. Kapag sila, habang nasa abroad ka, dependent sa'yo, umaasa sa'yo, pag nawalan ka ng trabaho, may aasahan ka sa kanila? Wala. Ano po? Wala. O. Yung iba, bigyan ko ito ng bigyan kasi pag uwi ko sa Pilipinas, paglilingkuran ako. Kayo na nagsabi. Habang buhay, umaasa sa inyo. Nung nawalan kayo, may asahan pa, wala na. Ikaw, may asahan ka doon? Wala. Yun. Sinasabi ko na, kung titingnan natin, yan ang mga challenge ng isang OFW na gustong nagnanais tumulong sa kapwa. Pero yung new life ay napakahaba pa. Amen po? Amen. 218 na. Hanggang 215 lang daw ako. Pero tatapusin ko po na isang maganda. No? O gusto niya tumigil na. New life. Sabi sa ating ibang kingdom ngayon, di ba? Whoever loves me will keep my word. Ang ganda na, di ba? Yung nagmamahal sa akin ay nakikinig ng aking salita. Iniingatan ang aking salita. So, una, yun ang imbitasyon ng pagmamahal ng Diyos. Ang ganda nun. Ang umiibig sa akin, tinutupad ang aking salita. Okay. Tapos, dinugtong, no? Ang Ama ay sasakanya niya at kami ay sasamahan siya at ipapadala sa kanya ang Espiritu Santo. O, tingnan natin, balikan natin yan. Ako nagdadasal. Bawa nagmamahal ako sa Diyos. Anong sabi doon? Sasamahan ako ng Ama. Ilan na ka? Ilan na? Dalawa na. Ako at ang Ama. Sasama pa si Jesus. Ilan na? Mananahan kami, sabi nila. No? At ipapadala ang Espiritu Santo. Doon natin makakamtan ang new life. Kapag ang Diyos ay nakasama natin sa ating buhay. So, una po, invitasyon ay pag-ibig. Ibigin mo muna ang Diyos. Pagkatapos, listen. Pakinggan mo yung kanyang salita. So, nung unang panahon, bago sila magdasal, sila muna po, isinasama nila yung salita ng Diyos sa kanilang pagdarasal. Kaya nga kung minsan, tayo, nagdarasal tayo, kung minsan parang, tawag doon, makasarili yung dasal natin. Ang dasal natin, paghingi. Paghingi ng pabor, walang trabaho, walang pera, magbabayad ng utang. Puro paghingi. Para ang beneficiary ay yung sarili natin. Okay naman po yun kasi sinabi naman ng Diyos yun. Pero, hindi lang puro yun. Bakit? Kasi, ang tunay na pagdarasal po ay yung nababago ang buhay mo. Amen. Yung prayer dapat transformative. Yung prayer dapat, umuunlad ka sa pagkaunawa at pagtupad sa kalooban ng Diyos.
So, the end goal of prayer, yung prayer natin dapat, ang dulo nun, to do the will of God. Hindi lang humingi ng kailangan mo. Tayo, mga bata pa tayo, hindi mature, yun lang ang alam natin, manghingi. Kaya yung mga anak natin, nung maliit, humihingi na. Pag tumanda na, humihingi pa rin, naging immature na. Dapat pag matanda ka na, hindi ka na humihingi, nagbibigay ka na. Amen. Oh. Minsan po, hindi ko alam ang sitwasyon, pero medyo nalungkot lang ako. No? May nakasabay ako sa padalahan sa BDO, di ba? So, marami kami, nagpapadala kami. Hindi ko alam kung bakit siya tumatanggap ng padala. Ayoko siyang musgahan. Pero yun lang ang nakita ko. Hindi lang ako sanay na dapat OFW ka, papadala ka, di ba? Pero nakita ko siya pinapadala. Kasi receiver siya. Baka naman may pangangailangan. I do not know. So, kaya lang, parang kakaiba. Di ba? Dapat ikaw nagpapadala siya pinapadala. Anyway, so, yung prayer natin, dapat nauuwi sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Now, ganito yun. Halimbawa po, may isang mga panahon na yun, naghihirap sila, no? Ang kanilang unang gagawin ay basahin ang salita ng Diyos. Halimbawa, basahin naman, "Come to me all you who are weary, and I will give you rest." Hali kayong mga napapagal, napapagod, at bibigyan ko ng kapahingahan. Inuulit-ulit nila yun. At pagkatapos noon, at saka nila iaalay yung kanilang paghihirap. So, yung salita ng Diyos, yun ay nagiging batayan ng kanilang prayer. So, yung salita ng Diyos isinasama sa kanilang prayer. Amen po? Amen. Yung iba, nakagawa ng mga pagkakasala at kasalanan. Anong sabi doon, di ba? Repent and believe in the gospel. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong kasalanan. Ulit-ulit yun. Pagsisihan niyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. At pagkatapos noon, ay hihingi siya ng tawad. Yung prayer niya, prayer of forgiveness. So makikita niya na damang-dama niya yung prayer. Yung salita ng Diyos nagkakabuhay sa kanya. Amen po ba? Amen. Yung iba maraming takot na harapin ang mga problema sa buhay. Takot na harapin ang mga hindi niya alam kung ano mangyayari. Si Maria, takot din siya. Na siya'y magbuntis nang wala pang asawa. Anong sabi ng anghel sa kanya? Diba? "Do not be afraid, Mary. The Lord is with you." Pag may problema daw tayo, kapag daw tayo ay natatakot at hindi natin alam kung ano ang dapat nating gawin, kung uulit-ulitin daw natin yon bago tayo magdasal, "Do not be afraid." Huwag kang matakot. Ang Panginoong Diyos ay sumasagot. Unti-unti, lalakasan mo yung loob. So, yung prayer mo, nabigyan ka ng lakas ng loob, bago pa dumating sa iyo, nandun na ang biyaya ng salita ng Diyos. Amen. Kaya, napakahalaga po, mga kapatid, na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Yung prayer, tapos listening, pag pinagsama natin yon, ang ganda nun, doon tayo natututo. Doon dumadating ang bagong buhay sa atin. Amen? No? So, una, tandaan niyo po, ano yung una? Para magkaroon ng new life, una, dapat matuto nating mahalin ng Diyos. Amen? Ang tawag doon, loving. Pakisabi po, loving. Now, hindi naman natin mamahalin, kundi natin nakikilala. So, dapat nating mapakinggan.
Kasi ang Diyos, makikilala natin sa kanyang salita. So, hearing, listening to the Word of God, makikilala natin siya. So, loving, tapos listening. Alam niyo po, pag pinagsama niyo yun, nagmamahal ka, tapos nakikinig ka sa salita ng Diyos, matututo ka. Pangatlo, learning. Ano yung una? Loving, learning. O pag meron ka niyan, yung tatlo na yan, malapit ka na sa new life. O tandaan nyo ha, yung new life, hindi ibig sabihin, tinigil mo na yung bisyo mo. Meron pa. Tinigil mo nga yung bisyo mo, pero kung mag-isip ka, masama, tinigil mo nga yung bisyo mo, palaaway ka naman sa asawa mo, wala kang respeto sa mga anak mo, wala kang respeto sa mga kasamahan mo sa bahay, walang new life doon. Amen po? Amen. Siguro po, balik ako doon sa akin, di ba? Siguro kung hindi dumating sa akin ang Espiritu ng Diyos, baka hindi ako naging pari. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na yung new life, gusto kong baguhin yung sarili ko noon para palagi akong hindi nagtatagumpay. Pero nung hinayaan ko na ang Espiritu ng Diyos ang siyang manahan sa akin, masunod ko siya, doon nagkaroon ng buhay. Amen. Maraming nag-attempt po na baguhin ang kanilang buhay ng walang Diyos. Hindi po nagtatagumpay. Ang nangyayari lang dyan, ganito. May problema, magbabait. Tapos, malulutas ang problema. Amen? Bawa. Attend kayo ng gawain, nalutas na yung problema. So, hihinto na. Hihinto na. Pagkatapos, okay na eh. Magkakaproblema ulit. Babalik ka naman. Mabait naman si Lord, tutulungan ka ulit. O, di yan, di ba? So, nalutas na naman ang problema. Tapos, balik na naman. So, hindi nasusustain yung new life. Kasi kulang. Kung akala lang nila ang new life, malutas yung problema mo, nahinto ka sa sugal, nahinto ka sa pag-ibig, tapos na. Hindi pa. So, yes. At habang nabubuhay ka, may pag-asa. Amen. So, brothers and sisters, hanggang dito na lang po. Wala na akong oras. Tapos na. No? So, anyway, kung may pagkakataon pong iba, ay makakasama po pa rin po kayo. Amen po. So, God bless po. Okay. Ay, tandaan. Ano yung tatlong tatandaan? Loving, listening, and learning. Very good.